Magandang araw sa lahat. Welcome back sa channel. Sa ongoing Singapore Air Show 2026, kinumpirma ng Brazilian aircraft manufacturer na Embraer na ang unnamed customer na umorder ng 6 na A-29B Super Tucano light attack aircraft noong late 2024 ay ang Pilipinas. Pero bago tayo masyadong ma-excite, kailangan natin itong ilagay sa tamang konteksto. Dahil sa totoo lang, hindi na ito bagong balita. Matagal na itong nai-report ng #1 defense page na Max Defense Philippines noong December 2024 pa. Halos kakapirma lang ng kontrata noon. Ang impormasyon ay base mismo sa confirmed documents mula sa Department of National Defense, kasama ang inputs mula sa defense at industry sources. Kaya kung pakiramdam nyo parang late reveal ito ngayon, tama kayo. Sa defense community, 2 taon na itong alam. So no need na mag-fireworks dahil ang mas mahalagang tanong ngayon ay ito. Ano ang tunay na bagong ginagawa ng Embraer sa Pilipinas? At dito na pumapasok ang mas interesting na bahagi. Sa Singapore Air Show, mas malinaw na ngayon ang push ng Embraer para sa C390 Millennium. Hindi lang para sa Philippine Air Force, kundi pati na rin sa Philippine Navy. Ang offer ng Embraer ay hindi lang isang aircraft. May standard C390 tactical transport aircraft, may aerial refueling tanker variant, at may maritime patrol aircraft version na aminado ang Embraer na under development pa lang. Kung pamilyar ito, tama kayo. Matagal na itong nasa radar ng PAF. Actually, since 2022, ino-offer na ng Embraer ang C390 bilang alternative sa Lockheed Martin C130J Super Hercules. Pero alam na natin kung ano ang naging desisyon. Pinili ng PAF na manatili sa C130 family at umorder ng 3 C130J30 Super Hercules. Hindi dahil mahina ang C390, kundi dahil mas practical ang C130J para sa pangangailangan ng PAF. Una, mas mahaba ang cargo bay ng C130J30. Mas flexible ito para sa malalaking kagamitan at mixed cargo configurations. Pangalawa, mas mahaba ang range ng C130J. Mahalaga ito para sa long-distance missions tulad ng deployments sa Australia at emergency flights papuntang Middle East. At pangatlo, pinaka-importante, familiarity. Ang C-130 Hercules ay nasa serbisyo ng PAF mula pa noong 1970s. May existing training, logistics at maintenance ecosystem na sila para rito. So, sa risk at sustainability perspective, logical ang naging desisyon. Ngayon, punta naman tayo sa mas komplikadong usapan, aerial refueling. Inaalok ng Embraer ang KC-390 Aerial Refueling Tanker. Ang KC-390 ay gumagamit ng probe and drag system katulad ng KC-130 Hercules. Pero dito nagkakaroon ng compatibility issue. Ang ilan sa mga fighter aircraft na kinoconsider ng PAF tulad ng KF-21 Borame at F-16 Block 70-72 ay gumagamit ng flying boom system. Samantalang ang Gripen, Eurofighter Typhoon at Rafale ay gumagamit ng probe and drag system. Kaya ang ideal na gusto ng PAF, isang aerial refueling tanker na kayang gumamit ng parehong system. Probe and drag para sa FA-50, flying boom kung sakaling piliin ang KF-21 or F-16. Ayon sa mga ulat, Embraer is developing a flying boom capability for the KC-390 para matugunan ang global demand. May lumalabas ng CGI images kung saan makikita ang KC-390 na nagre-refuel ng fighter gamit ang flying boom. Pero sa ngayon, wala pa itong operational aircraft. Hindi pa malinaw kung kailan magiging available o kung magiging standard option ba talaga. Kaya malaking factor pa rin dito ang magiging fighter acquisition decision ng PAF.
Ngayon, punta naman tayo sa mas komplikadong usapan, Maritime Patrol. Ang C390 ay ino-offer din bilang MPA platform at ipinoposisyon bilang potential successor ng P3C Orion. Kung ikukumpara sa RTR 72-600 MP ng PAF, mas mahaba ang range ng C390, mas mabilis at mas malaki ang payload, pero hindi rin ito automatic winner. Haharap ito sa matitinding competitors tulad ng C-130J configured as an MPA, Boeing P-8A Poseidon at Kawasaki P-1. Dagdag pa rito, ang PAF ay naghahanap ng at least 3 ASW-capable maritime patrol aircraft at ang Philippine Navy ay gusto rin magkaroon ng sarili nitong MPA fleet. Ang tanong ngayon, kaya bang i-meet ng C390 ang magkaibang requirements ng Air Force at Navy? O mas logical pa rin ang mas maliit na platform para sa Navy at mas malaking aircraft para sa Air Force? Sa ngayon, wala pang final answer. Pero isang bagay ang malinaw. Ang Embraer ay hindi lang nagbebenta ng aircraft. Nagpoposisyon sila para sa long-term role sa AFP modernization. From light attack to transport to refueling to maritime patrol. Tahimik pero consistent. At sa huli, ang A29B confirmation ay hindi talaga ang tunay na balita. Ang tunay na kwento ay kung alin sa mga proposal na ito ang magiging aktwal na kakayahan ng Pilipinas. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng analysis, please like, subscribe at i-share ang video na ito. Dahil ang modernisasyon ay hindi lang tungkol sa bagong aircraft, kundi sa tamang aircraft para sa tamang misyon sa tamang panahon. This is Philippine News. Salamat sa panunod at kita-kits sa susunod na video.